Mateo 24. Pagkawasak ng Jerusalem at katapusan ng mundo. Lumabas si Jesus sa templo at habang papalayo siya, lumapit sa kanya ang mga alagad at itinuro ang malalaking gusali ng templo. Ngunit sinabi niya, "Nakikita ba ninyo ang lahat ng ito? Talagang sinasabi ko sa inyo na walang batong matitira. Nakapatong sa isa pang bato, babagsak ang lahat." Nang nakaupo na si Jesus sa bundok ng Olibo at sila na lang, lumapit sa kanya ang mga alagad at nagtanong, "Sabihin mo sa amin kung kailan ito mangyayari. Ano ang magiging palatandaan ng iyong pagdating at kaganapan ng kasaysayan?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo at baka may makapagligaw sa inyo. Maraming aangkin sa pangalan ko at sasabihin, 'Ako ang Mesiyas,' at maraming tao ang malilinlang nila. Mababalitaan ninyo ang mga digmaan sa mga banta sa digmaan, pero huwag mapagkapag. Mangyayari muna ang mga ito pero hindi pa ito ang katapusan. Magdidigmaan ang mga bansa at maglalaban-laban ang mga kaharian. Magkakaroon din ng tagutom at lindol at maraming lugar. Ngunit simula lamang ng kagipitan ng lahat ng ito. At huhulihin naman nila kayo at pahihirapan at papatayin. Kamumuhian kayo ng lahat ng bansa dahil sa aking pangalan. Marami ang matitisod, ipagkakanulurin nila at aawayin ang kanilang mga kapatid. Maraming wad na propeta naman ang lilitaw at magliligaw sa maraming tao. At dahil sa pagbaha ng kasamaan, manlalamig ang pagmamahalan ng maraming tao. Ngunit maliligtas naman ang makatatagal habang katapusan. Ipapahayag ng Ebanghelyo ito ng kaharian sa buong mundo para malaman ng lahat ang bansa at sa kalaman darating ang katapusan. Kapag nakita ninyo na nasa loob na ng banal na lugar ang Diyos-Diyosan ng manlulupig ayon sa propesiya ni Propeta Daniel, maunawaan sana ng bumabasa. Magsitakas na sa mga bundok ng mga nasa Juda. Ang mga nasa Juda, kung nasa bubungan ka, huwag ka nang bumaba pa para magdala ng anumang nasa bahay. Kung nasa bukid ka, huwag ka nang bumalik pa para kunin ang iyong balabal. Sawing palad ang nagdadalang tao at ang mga inang nagpapasuso. Manalangin na hindi taglamig o araw ng pahinga ang iyong pagtakas, sapagkat may mangyayaring matinding pagsubok sa araw na iyon. Wala pa nangyayaring ganoon mula sa simula ng daigdig hanggang ngayon, at hindi na mangyayari pa. At kung hindi iikli ang panahong iyon, walang maliligtas. Ngunit paiikliin ito ng Diyos alang-ala sa kanyang mga pinili. Kaya huwag kayong maniwala kung may magsabi sa inyo, "Tumingin ka, narito ang Mesiyas," naroon siya. Sapagkat maraming wad na Mesiyas at mga propeta ang magpapakita at gagawa ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, kahit dadayain pa nila ang mga pinili ng Diyos kung maaari. Ngunit
ipinagpapauna ko na ito sa inyo ngayon. Kaya kung may magsabi sa inyo nasa ilang siya, huwag kayong pupunta. Kung sasabihin nilang nasa isang tagong lugar siya, huwag kayong maniniwala, sapagkat kaya nga ng kidlat sa silangan na kumikislap hanggang kanluran ang pagdating ng anak ng tao. At alam ninyo ang kasabihan, kung nasaan ang katawan, doon nagtitipon ang mga buwitri. Pagdating ng anak ng tao, pagkatapos ng kagipitan ng panahong iyon, magdidilim ang araw, hindi na magbibigay ng liwanag ang buwan. Mahuhulog ang mga bituin mula sa langit at magkikimbal sa buong sanlibutan. At makikita naman ng langit ang tanda ng anak ng tao. Mananaghoy ang lahat ng lahi at daigdig, at makikita nilang dumarating na sa ibabaw ng mga ulap ng langit ang anak ng tao, na may kapangyarihan at ganap na kaluwalhatian. Sa pagtunog ng malaking trompeta, ipadadala niya ang kanyang mga anghel para tipunin ang mga pinili mula sa magkabilang dulo ng daigdig, mula sa silid ng langit. Matututo sa aral ng puno ng ikos kapag malambot na ang mga sanga nito at lumitaw na ang mga dahon. Alam ninyo na malapit na ang tag-init. Gayon din naman, kapag napansin ninyo ang lahat ng ito, alamin ninyo malapit na, nasa may pintuan na. Talagang sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang lahing ito at magaganap ang lahat ng ito. Lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi lilipas ang aking mga salita. Ngunit walang nakakaalam sa araw at oras na iyon, kahit na ang mga anghel ng Diyos o ang anak. Ang Ama lamang ang nakakaalam. Katulad ng nangyari sa panahon ni Noah, gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Noong mga araw na iyon, bago dumating ang baha, kumakain at umiinom ang mga tao at nag-aasawa, hanggang sa araw na pumasok si Noah sa dago. Ngunit wala silang alam hanggang dumating ang baha at tinanggay silang lahat. Gayon din ang pagdating ng anak ng tao. Sa dalawang lalaki na sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Sa dalawang babaeng gumigiling ng trigo, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Maging handa, kaya magpantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ng pagdating ng inyong Panginoon. Isipin ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras ng gabi darating ang magnanakaw, magpapantay siya at hindi siya papabayaang pasukin ng bahay. Kaya maging handa kayo, sapagkat sa oras na hindi ninyo inaasahan, darating ang anak ng tao. Isipin ninyo ito, may tapat ng matalinong katulong sa kanya ipinagkakatiwala ng kanyang amo ang sambahayan nito para bigyan silang pagkain sa tamang oras. Kung sa pagdating ng kanyang amo at natagpuan siya nitong tumutupad sa kanyang tungkulin, mapalad ang katulong na ito. Talagang sinasabi ko sa inyo na ipagkakatiwala sa kanya ng amo ang lahat ng itong pag-aari.
Sa halip na nag-iisip naman ng masasamang katulong, pagtatagal ang aking Panginoon, kaya't sinimulan na niyang pagmalupitan ang mga katulong na kasama niya sa samantalang nakikipagkainan at nakikipag-inuman kasama ng mga katulong ng iyon sa oras na di niya inaasahan at sa panahong di niya alam. Paaalisin niya ang kanyang katulong na ito at pakikitunguhang gaya ng mga magkunwari. Doon nga may iyakan